Hello guys, so ayan, nandito tayo ngayon sa ating dashboard and ito ay isang monthly sales dashboard at kung mapapansin nyo, meron lang itong simpleng design at the same time, ito rin ay interactive. Kapag inalter natin or iniba natin yung mga nakaselect sa ating mga slicers, ayan, mapapansin nyo automatically nag-iiba po yung mga amounts natin, especially yung monthly sales and yung chart dito. Ganun din kapag pumili tayo ng mga specific regions, magfo-focus lang siya sa regions na iyon. So ano nga ba ang pinapakita ng dashboard na ito? Una, meron siyang tinatawag na yung monthly revenue and mga comparisons, di ba? So, yung monthly sales, yung nakaselect sa ating slicer ay hanggang August. Yung monthly sales ng August, meron siyang comparison dito which is month-on-month and year-on-year comparison. Based dito, mas mataas siya by 1.6% compared to the last month. At mas mababa naman siya ng 2.5% compared to the month which is 2023 and 2022. Dito sa baba niya, meron kayong makikitang graph. At ang graph na ito ay pinapakita niya yung sales performance compared to other years. So, for example, nakaselect kasi lahat ng ating years. Meron tayong 5 lines dito corresponding to the different years. Pwede naman nating piliin lang specifically yung years na gusto natin. So for example, ganyan. Kukompare niya lang yung 2023 and 2022. Ganon din sa months. Kung nakaselect lang hanggang August, ang ipapakita niya lang ay January to August. Pero kung sinelect natin yan hanggang December, automatically mag-update po yung dashboard natin according to the months na nakaselect. Next naman sa baba is nandito rin yung mga performance ng mga branches or regions. So dito, pinapakita niya yung breakdown ng monthly sales to. So, kung mapapansin nyo, meron tayong 896,000. Dito sa baba, ayan, 896,000 din. Next naman, on the right, we have the product categories. Ganun din, breakdown according to the product categories naman. Sa mga top 5 products naman, nandyan din breakdown ng mga individual products na merong emphasis sa mga top 5 natin and yung other 16 products, ayan, kinonsolidate na lang natin dito sa isang amount na to. And kung mapansin nyo rin, or lahat ng mga breakdowns from branches, product categories to the top 5 products, merong tinatawag na month-on-month comparison dito. Makikita dito if yung sales ba na ito ay mas mataas or mas mababa compared to the last month. And lastly, dito sa ating last area, meron tayong mga tinatawag na products with no sales. So ipapakita niya lahat ng mga products na walang benta. Pero dahil medyo limited lang yung dashboard natin, pinapakita lang natin yung up to 7. And yung others, meron na lang tayong ditong maliit na information that says na meron pang 12 other products na walang sales. So paano ba natin ginawa tong sales dashboard na to? Meron tayong 5 major steps na susundan. Number 1 is the data preparation and the dashboard layout. Pangalawa is yung paggawa ng mga pivot tables. So, ito yon, pivot tables. Pangatlo is yung paggawa naman ng mga helpers, which is ito naman yon. Next is yung pagkukonect nitong helper na to dito sa ating actual dashboard. And lastly, may mga final touches din tayong gagawin, such as yung pagde-design ng mga slicers, pagpoprotect sa mga cells, etc. Meron tayong 5 major steps na susundan sa paggawa ng sales dashboard na ito. So, number 1, we have the data preparation and layout. Number 2, the preparation of the pivot tables. Number 3, the preparation of the helper tables. Number 4, connecting the helper tables to the dashboard. And number 5, yung mga final touches na gagawin natin. Okay? So, let's start. We have here a new workbook and ang nakalagay pa lang dito is yung ating source data. And for your information, meron tayong exactly 10,000 rows sa data na ito. Ang first objective natin is to convert this into a table. So, how do we convert this into a table? Click lang natin anywhere on the data. Then, pwede tayong pumunta sa insert, then table. May lalabas na ganitong window na maliit, pero for this video, hindi ganun yung gagamitin nating process in converting it into a table. We will use a keyboard shortcut which is Ctrl-T and lalabas yung window din na yun. Make sure na naka-check itong My Table Has Headers. Click OK. And mag-iiba yung itsura niya. Okay? Pwede tayong pumili dito ng mga other styles kung medyo masakit sa mata. So, I prefer ito. Simple lang. Then, as a good practice, maganda na pinapalitan din natin yung table name natin. I prefer meron tayong prefix na TBL tapos kung ano man, underscore data. Kung ano man yung concept nitong specific data na ito. Next is that mag-a-add tayo ng additional 2 columns and ito ay gagamitin natin later on. So maglalagay ako ng years and months.
Dun sa years, i-extract lang natin yan using the year function and i-refer natin yan dito sa date. Then enter. Ayan, automatically, i-extract niya lahat ng year. Ganon din sa month. Gagamit tayo ng month function, refer to this date, then enter. Pero kung mapapansin nyo yung month, numbers din, pero we prefer the first 3 digits. So, the January, February, March, or yung Jan, Feb, Mar, April, ganun lang. Okay? So, gawa na lang tayo ng reference and mag-xlookup tayo doon using this number. I-rename muna natin tong worksheet na ito, then gawa tayo ng bagong worksheet which is the ref. Okay? Then 1, 2, then fill handler na lang. Then ganun din, Jan, pwede na ito kaagad. And kumpletuhin na rin natin. January, February, then ayan, fill handler na rin. Save lang natin. Then mag-wrap tayo ng xlookup na function around this month function. Xlookup, gagamitin natin yung month function as the lookup value, comma, our lookup array will be this one, yung mga numbers. Then press F4 para maging absolute reference and comma. We will select this naman as the return array. Then again, press F4 for absolute reference. By the way, kung meron kayong mga hindi pa alam sa mga basic Excel, pwede nyo panoorin yung mga other videos natin. Let's close, then enter. Ayan, nakalagay na yung mga desired desired dun sa ating table. Next naman, pupunta tayo sa pag-layout nung dashboard natin. So, gawa tayo ng bagong worksheet. Pangalanan natin itong dashboard. Then, ayan. Kung maalala nyo, yung sales dashboard natin, parang meron siyang 3 major columns or sections. Una is yung makikita doon yung mga slicers. Medyo palaki natin tong A at dito na lang natin siya ilalagay. Yung B, gawin na lang natin siyang divider nung slicers and then nung kung ano man yung susunod na section. Yung susunod na section kasi, it contains usually yung monthly sales natin, monthly sales figure, yung mga comparison. Nandun din yung mga charts, kung maalala nyo. And nandun din yung info about the branches. And I believe parang gumamit ako doon ng 7 columns. Itong 7 columns na to gagamitin natin for that section. So for now, kulayan natin para lang may palatandaan. Ito rin. Ito naman parang 6 lang ginamit ko dito. So ayan, kulayan lang natin. It's very important na every time you design a dashboard, meron kang gagawing dashboard, alam mo na kaagad kung ano yung magiging final product. Kasi doon magbe-base kung ano man yung mga ipe-prepare natin na pivot tables or kung ano man yung mga ipe-prepare natin na mga helper tables whatsoever. So, ayan. Dito natin ilalagay yung slicers. Type na lang natin, slicers. Medyo malaki natin. Then, dito yung mga monthly sales. Then, siguro around here will be the charts. And around here naman will be the branches. Dito naman, katapat lang nung is the product categories. Meron tayong exactly 7 product categories. So, numberan na natin. Then, we have the mga info dito. Mag-iwan lang tayo ng isang space. So, ito yung sa info. Ito naman, yung susunod is yung mga product or top 5 products. Meron tayong syempre 1, 2, 3, 4, and 5. And yung pang 6, by the way, is the consolidation of the other top products which is mag-uumpisa siya sa 6 to kung ano man yung product na meron pang sales. So, ito yung other and ito yung meron din, I believe, hindi pala ganito. Meron tayong header dito. So, actually, nakalagay doon is product ID. Lagay na natin in advance. Lagay din natin yung amount. We also have the percentage or hindi pa pala amount, product category muna, category. We have the amount or sales na lang. Much better, I think. Or before that, I think yung muna, percentage, then sales. Then dito sa last will be the versus last month. So ito liitan na lang natin. Or ito blanco na lang to. Then category dito. Ito ang lalakyan natin. Then, this will be percentage. Then, this will be the sales. Okay. So, next, then, okay na yan. Then, products with no sales. Piyain lang natin to. Maglagay tayo ng isang space lang dyan at least. Then, I think meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din. And meron ding info dito about the other
products with no sales. So, may category. So, ayan. Sakto na yan. Parehas na parehas. So, balikan lang natin itong branches. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 branches. Okay? So, I think okay na yung ating pagle-layout and dito natin imamap yan later on once na naayos na natin yung pivot table at the same time yung mga helper tables. So, next naman sa ating step ay yung pag-prepare ng mga pivot tables. So, paano tayo gumawa ng pivot table? Punta tayo sa ating data. So, click anywhere on your table. Then, pwede tayong pumunta sa insert. Then, pivot tables. Ayan, may lalabas na bagong window. And itong window na to, ang gagawin natin is i-okay lang natin. Pero kung nakagawa ka na ng existing sheet, pwede naman natin gawin to. Pero in this case, wala pa eh. So, pwede natin i-okay yan. Pero tuturuan ko kayo ng isa pang way, which is to use a shortcut using Alt-N-V-T. And ayan, lalabas din yung parehong window kanina. Then, once we click OK, ayan, meron tayong bagong pivot table dito in a separate sheet. So, rename lang natin to into pivots dahil ilalagay natin lahat ng pivot table natin dito. And for now, siguro para magkalaman lang tong pivot table natin, I'll drag the revenue and makapapansin nyo, meron na tayong very simple pivot table dito. So, ang gagawin natin is gagawa tayo kaagad ng slicer using this pivot table. So, paano gawin yung slicer or paano mag-insert ng slicer? So, click on your pivot table. Punta kayo dito sa Pivot Table Analyze tab. Then, makikita nyo yung Insert Slicer. Ang first slicer na gagawin natin is yung Region Slicer or yung Branch Slicer. So, click on Region. Then, click OK. Ayan, lalabas yung ating first slicer. The reason why we gumawa tayo kaagad ng Region Slicer is para yung mga gagawin pa nating other pivot tables will be linked to this specific slicer. So, ang mangyayari, kapag, for example, kinopy natin ito, copy, paste, ayan. Every time na we make changes or we click on the slicer, magbabago lahat ng mga copies ng ating mga pivot table. Next, ang gagawin natin is to siguro rename our pivot tables para ma-identify natin siya. Yung una, gagamitin natin siya as our branch pivot table. Diyan natin ilalagay yung mga info ng branch. Ito naman, gagamitin natin siya as the products. And lastly, ito naman, gagamitin natin siya for the chart. So, once na nagawa na natin tong pivot tables na ito, especially yung pangatlong pivot table, which is the chart, we will now proceed to making the final slicers. So, yung mga slicers na idadagdag pa natin is the year and the month. Make sure na nakaklik kayo on the chart, okay? Before we insert another slicer. So, ayan, punta tayo ulit sa Pivot Table Analyze, Insert Slicer, then click on Years and Months, then click OK. Ayan, lalabas yung ating 2 slicers pa dito, Months and Years. Bakit ganun ang naging sequence? So, very important yung sequence ng pag-insert natin ng slicer dahil kapag hindi nyo sinundan yung sequence na ginawa ko, ay may chance na baka yung way ng pag-update ng mga pivot table nyo ay hindi katulad nitong gagawin natin. So, i-explain ko yun later on. Itong pivot chart or itong chart na pivot table natin, ilalagay natin siya sa pinakataas dahil, or gitna, I mean. Itong products, importante na nasa pinakababa to dahil ito yung maglalaman ng pinakamaraming info. Umpisahan muna natin yung, lagay muna natin dito. Umpisahan muna natin yung branch na lagyan ng info. Ang ilalagay natin sa branch ay syempre, number 1, yung region, doon sa rows. Ayan. Also, gusto rin nating lagyan ng date. Ayan. So, medyo gumaganda na. Pero tatanggalin lang natin yung date mismo. Ang iiwan lang natin dyan ay yung years and months. Okay? Very important. And make sure na naka-expand siya. Right-click, expand. Ayan. Make sure na naka-expand siya para later on, kapag magbabasa tayo ng data from these pivot tables, is mababasa yung data per month, hindi per year. Again, pwede rin natin itong isort from newest to oldest. We prefer the newest to oldest and okay na to. Next naman, we go to the pivot charts. So, importante rin na dapat naglalagay ka ng space dahil baka mabura niya yung ginawa mong isang pivot table before you put on ang data. Although magwa-warning naman yan si Microsoft Excel. So, for example, itong chart, ito namang chart, very important, ilalagay natin years and months lang. Pero baka kasi magkamali ka ng ilagay, ang ilagay mo is itong years na may date. Ang gagamitin natin is yung ginawa natin kanina na additional column. Kung maalala nyo itong dalawang to, years and months, ito yung ilalagay natin. So years, ayan, and months.
sa rows yung months. Okay? Yan, sinasabi ko sa inyo, nag-warning kasi mababangga niya tong isa pang pivot table natin. So maglalagay na lang tayo ng space pa. So ang pinipindot ko lang dito, by the way, is Control Shift plus. Yan, automatically magdadagdag siya ng rows. So ulitin natin, months lagay natin sa rows. Ayan. Okay? So I think okay nang mag-delete na sobrahan natin. Ayan. So okay na yan para sa atin. Next naman, yung products na pivot table. Ang mga ilalagay natin dyan ay mga product information. And gaya ng branch, gagamit din tayo ng years and months. Pero, yun nga, yung years and months na may date naman. Ang hindi lang naka-date is yung gagamitin natin for the chart. So dito, hihilain lang natin tong years, then the months na naka-date, may date. So very important. And I prefer also na newest to oldest. Next naman sa mga rows, ilalagay natin in the proper order. Make sure na yung paglalagay nyo rin is in the correct order dahil kapag nagkamali kayo, may chance na hindi gagana yung pivot table natin or yung dashboard natin. So, una is product category. Pangalawa is the product ID. And then last is the region. Lagay natin dito. Ayan. Okay. So I think goods na ang ating mga pivot table. So i-testing natin, okay? Kung it's what we intended na mangyari. Okay? So if mag-click ako sa ating region slicer, kung mapapansin nyo, nag-update lahat, which is yun yung intended, what we intended talaga. Mag-update lahat ng ating pivot tables. Dito naman sa years and months, kung mapapansin nyo, ang nag-update lang ay yung sa charts. Also, yan ang intention natin. Ang mag-update lang yung si charts. Ayaw natin na gumalaw si products and si branch dahil huhugot lang tayo ng data dyan. Ayaw natin na biglang mawala yung mga specific months na to. Okay? Dahil kung nawala yung specific months, baka hindi gumana yung gagawin nating mga month-on-month and year-on-year comparisons. So, very important na hindi gagalaw na itong mga to. Ang gagalaw lang ay yung mga charts. Ngayong okay na tayo sa pivot tables, gawin naman natin yung mga tinatawag nating helper tables. So, before tayo pumunta doon, ilipat ko muna itong slicers natin. Select ko lahat, Control X, then ilagay natin ito siya sa dashboard. So, mamaya ayusin na lang natin yan. Next, punta tayo and gumawa tayo ng helpers tables. Dito sa helpers, ang gagawin natin is gagawa tayo ng mga tables para mas madali siyang mailatag dito sa ating dashboard. So, una is gagawin muna natin yung sa monthly sales. So, paano gawin yung monthly sales? Una, kailangan muna natin ng user input. Baka kasi merong ibang years na gusto si gagamit nito or ikaw mismo na nanonood nitong video na to. Baka gusto mo na 2020 to 2024 na yung data mo. Kasi ang gamit natin dito is 2019 to 2023. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng pwedeng pag-inputan. So, start year and latest year or end year na lang para consistent. Yung end year, ito yung pwede mong inputan. Lagyan natin ng yellow. Then, yung start year ay equals natin tas minus 5. Naka-design lang kasi itong sales dashboard na to deal with 5. Although, maya-maya, kung magaling ka naman sa formula, pwede mo siyang ma-modify. Okay? However, as of now, i-design lang natin siya for 5 years. So, ayan. Kapag naglagay tayo dito ng 2023, ayan, automatically, mali. So, dapat minus 4 lang. Pag nilagay natin is 2023, yung start year is 2019. So, next, ang gagawin naman natin is kukunin natin yung data sa pivot table, then yun nga, ilalatag natin kung paano siya magiging dynamic every time na we push or we filter something dito sa slicers natin. Ang una muna nating objective is kunin muna natin yung monthly sales. So, dun sa monthly sales natin, kung maalala nyo, dito sa dashboard natin, meron tayong monthly sales dito, meron tayong month-on-month comparison, at meron tayong year-on-year comparison. So, with that in mind, gagawa tayo dito ng mapping or ng mga helper sales tables, di ba? So, dito, gawin natin yung current month or period. Lagyan natin yung month, then year. Ayan. So, gawa din tayo. Ito naman yung last month kasi meron tayong comparison with the last month Last month. Then, ito naman yung year on year.
yung last month or same month last year. Okay? Ilagay natin dito. Ayan. Itong year, pwede natin siyang mailagay as ito, dynamic. Okay? However, mas gusto natin siyang dynamic, hindi lang ganyan na 2023 dahil in-input natin. Gusto natin, every time na we click on this one, automatically, mag-change yung value dito. Okay? So, is that possible? Yes, it's possible. How? So, balik tayo dito sa pivot table or mga pivots natin, di ba? Kapag tinignan mo, we filter or we click on the slicers, nagbabago yung nandito. Okay? So, make sure naka-sort pala to from newest to or largest to smallest. Ito, okay na to. Okay? So, kung mapansin nyo, every time we click on the year, so for example, nag-click lang ako ng 2019, pag binalikan natin yung pivots natin, 2019 lang matitira. And let's say 2019 to 21, ayan, 2019 to 2021 ang naman ang nandito. Ganon din sa months, di ba? So, paano natin yun gagawin? Ang gagawin natin is maglo-look up lang tayo. So, ang gagawin natin is ilo-look up ko lang. Okay? Ilo-look up ko lang itong si 2023 na in-input mo dito if nag-i-exist siya sa pivot table natin. Okay? Which is, yun nga, ang lookup reference ko or lookup array ko is yung row 15. Nag-i-exist ba si 2023 sa row 15? Kung nag-i-exist siya, pakibalik si 2023. Okay? So, same lang. Same lang yung lookup array natin and return array. Then, press enter. Kung mapansin nyo, nag-NA siya. Bakit siya nag-NA? Kasi as of now, wala namang 2023. Pero kapag, let's say, nakaselect si 2023 sa ating slicer, pag chinek natin yan, ayun, nahanap niya kasi si 2023. Okay, nag-exist si 2023. So, ayun, nung nag-look up tayo, binalik niya rin si 2023. Pero kung hindi siya nakaselect, mag-e-error siya. Okay? So, next, anong gagawin natin? Dito natin siya i-wrap in an if-error statement. Yung if-error kasi, kapag nag-error, kapag hindi mo nahanap, anong ilalagay mo na value? Ang ilalagay ko naman na value this time, hahanapin ko naman yung next year, yung next na later year, which is 2022 naman. Para maging dynamic pa rin siya, i-minus ko lang to ng 1. Okay? C3 minus 1 kasi 2023 minus 1 is 2022. If I press enter, then yes. Ayan. Lumabas yung 2022 kasi yes, nag-exist as of now si 2022. Okay? Paano kung parehong nag-exist sa 2022 and 2023? Anong mangyayari? Ang mangyayari, syempre, is 2023 will take precedence kasi siya yung nauna sa ating formula. Okay? Na nilook up natin. So, kung nahanap niya kaagad si 2023, automatically, 2023 kaagad ang ilalagay niya. Hindi yung susunod pa na mga lookup. Okay? So, gagawin natin yan for the other years. I-wrap natin ulit si if error. Okay? I-wrap ko siya ulit if error. Then, I'll just kinapi-paste ko lang yung kanina na formula, yung x lookup. Then, ma-minus 2 ko lang to. I'll do the same with minus 3 and minus 4, which corresponds to 2020 and 2019. Okay? So, meron lang tayong magiging nested if dito. Okay? Hanggang sa maabot natin si C3 minus 4, which refers to 2019. Okay? And last, yan. I-wrap natin ulit. Then, expand lang natin to para makita natin. Comma, minus 4, enter, yes. Okay? So, ngayon, testing natin. Paano kung 2019 lang ang gamit ko? Ayan, lalabas si 2019. Paano kung 2019 and 2020? Siyempre, si 2020 kasi mas nauna si 2020. Okay? Ganun yung gagawin natin sa year. Paano naman sa month? Okay? Actually, same concept lang. Yun nga lang, medyo mahaba-haba ito dahil 12 months to, hindi lang 5 years, di ba? So, ayan. Paano naman natin siya gagawin? Same lang, XLOOKUP. Ang kinagandahan ng XLOOKUP, guys, is that
Baka kasi may mga gumagamit ba dito ng VLOOKUP. Yung VLOOKUP kasi vertical lang. Yung XLOOKUP kasi whether vertical or horizontal yan, kaya niyang mag-lookup eh. So, tingnan natin. XLOOKUP. Okay? XLOOKUP. Let's start with December. Kasi yun yung pinaka-latest. DEC. Okay? DEC. DEC, so nasaan yung ano natin? Ayan. Okay? Nag-look up tayo dito, then i-return natin din si DEC, December. Okay? So nag-return siya, nahanap niya. Pero kung iniba natin yung ating slicer, ginawa lang natin hanggang November, or ayan, hindi nakaselect si December, mag-e-error din siya. So again, ang gagawin natin dito is i-wrap natin siya around an XLOOKUP if error function. Okay? So, dating copy-paste na lang natin tong XLOOKUP na to. Then next, we'll put in November. Okay? Ayan. So, dahil nakaselect si November, okay siya. And gagawin natin siya hanggang sa makuha natin yung ating. Okay, so I think if fast forward ko na lang tong part ng video na ito para naman hindi nakakabagot. Let's put on January kaagad. Okay na yan. Okay, so ayan, tapos na natin yung paglalagay din ng formula sa ating current month. Okay? So now, punta naman tayo sa last month. So paano natin gagawin si last month? Yung last month kasi, kapag yung year mo is let's say 2020 tapos yung current month is February to December, same lang, di ba? However, dito siya. Same lang. Unahin muna natin yung year. Okay? Pero if ito ay January, if January yung current month natin, if ito ay equal to January, mukhang meron tayong gagawin dyan eh. Di ba? Meron tayong gagawin. Pero kung hindi naman siya January, di ba? Kung hindi siya January, ang mangyayari ay dapat equal lang sa year. Okay? So, sa month naman, mama-minus 1 lang natin yan. Pero, paano natin yan i-minus 1? What do you call this? Naka-ano siya, yung letters. So, ayan, pwede tayong mag-XLOOKUP doon sa ating reference. XLOOKUP natin to, reference, hanapin natin to, then, hanapin naman natin yung number. Okay? So, ayan. Ni-return niya 11, then mag-minus 1 tayo dyan. Minus 1. Then, again, i-wrap natin to, XLOOKUP naman natin tong result, pabalik naman doon sa reference. Then, ibalik naman natin yung ito. Okay? So, ayan. Okay? Paano kung January to? Patay tayo, di ba? So, wala namang before January. Ang before January is December. Okay? However, yun nga. So, ba't 1 to? Dapat minus 1. Ayan. Okay. So, dapat, ano yan? Dapat December. Okay. So, pwede naman. Ilagay na lang natin siya into an if error. Then, December. Lagay natin. Ayan. Okay? So, mukhang automatic na yan. So, ito, nakalagay pa rin as January. Hindi siya nakalook up. Nawala ata yung ano natin. Okay? Mukhang nawala yung formula natin. Okay? Nawala yung formula natin. Natanggal natin. Okay? So, ayan. If error.
Then gawin natin siyang December. Ayan, okay na siya. Let's choose February, January. Check lang natin. Ayan. So mukhang okay naman na siya. And para naman sa year on year, I think mas simple lang siya dahil magma-minus 1 lang tayo sa year. Nagkamali na naman ako. Magma-minus lang tayo sa year, magma-minus 1 lang tayo. Then yung month ay laging equal lang. Okay? So okay na yan. Next naman, paano naman natin makukuha yung mga values? Okay, so this time, kunin natin yung mga values. Dapat pala, ilagay natin okay dito sa current month. Ito naman yung last month, then year on year. YOY na lang. Then, pwede naman nating gawin din dito yung mga percentage. Diba? So, percentage or isingit na lang natin. Okay na yan dito. Dito yung mga amounts. Dito yung percentage. Then, lagyan natin ng ganyan. Okay. Right. So, mukhang okay na siya. Mali dito. Ganyan. Okay? Next, so yung current month, paano natin makukuha yun? So, una, mag-try muna tayo dito sa ating pivot table. Saan natin huhugutin yung data ng current month? Mag-example lang tayo. So, assuming gusto natin makuha yung current month, naka 2023 ba to? So, 2023, January. Click lang natin to, yung grand total under January. So, then press enter. And let's review the formula of the get pivot data or the function of get pivot data. Ayan. Meron tayo ditong function ng get pivot data from revenue, then kung nasaan yung pivot natin, then ito, months and years. Okay? So, months and years ang nakalagay. Pero okay lang yan. Kasi ang gagawin natin dyan, dahil hard-coded yan, gagawin natin yung dynamic. We will refer this to this one, yung current month natin, which is the February. Okay lang ba yun? Ang nakalagay kasi 1 eh. Hindi ba dapat 2? Eh nakalagay dito Feb. Actually, okay lang yan. Mababasa pa rin yan ng ating get pivot data. Ganon din sa year's date. We will refer it to this one. Ayan. May lumabas na data. Ang tanong, correct ba to? Let's check. Current month ng February 2020. So, let's check our pivot table 2020. So, ito 2020 ng anong month ulit yon? That's February. Then, tignan natin sa pinakababa. Okay, sumobra. So, ito siya. AP, di ba? 445291. So, 445292, ano lang siya, rounded off. Okay, mukhang tama. So, ganun din ang gagawin natin for the last month and year on year. I'll just copy this formula. Lagay ko lang silang dalawa dito. Format lang natin ng maayos para maayos tignan. Then, papalitan natin yung mga reference. Itong si B8, gawin natin last month. Ito naman January dito. Okay? Ganun din si this one. Lagyan natin siya sa year, then year on year. Ayan. Okay? So, mukhang looking good na. Ayan. Paano naman natin i-compute yung current month or mga percentage? Actually, walang current month. So, ayan natin yan. Okay. So, yung last month, kung versus last month, ang gagawin lang natin ang comparison is current month versus last month. Minus lang natin sila. Then, let's enclose into a parenthesis. I-divide natin sa base period, which is the last month. Then, okay. Then, ganun din ang gawin natin sa year on year. Ang pinagko-compare naman dito is the current month less yung last
same month last year. Then, i-close natin sa parentheses, the base of comparison will be the last year. Okay? So, let's convert this into isang decimal place lang. Ayan. So, meron na tayo. Okay? Meron na tayong last month and year-on-year comparison. Next. Okay? Next. What if naman, ang data natin ay, let's say, saan yung, natin? January 2019. Kung mapansin nyo, may mga mag-e-error dyan. Okay? Bakit may mag-e-error dyan? Kasi, ito yung pinakaunang data natin yung January 2019. Wala naman ng last month, wala ng December 2018, wala ring January 2018. So, ang mangyayari, wala siyang mahahanap. So, ang gagawin na natin let's encapsulate sa if error. Kung wala, edi maglagay ka lang ng no data. Diba? Okay? So, ayan, kulang tayo ng opening. Yes. Ganun din dito. If error, opening parenthesis, no data, lagay lang natin. Ayan. Ito, okay na yan. Hayaan nyo na yan. Hindi naman natin yan i-reference. Ang i-reference lang natin dito is actually this one. Highlight natin yung mga i-reference natin. This one and this two, yung mga i-reference natin. Okay? So, mukhang tapos na tayo dun sa ating unang pagsubok, which is yung monthly sales. Punta naman tayo sa mga branches. So, branches. Sa branches, balikan natin yung dashboard natin. Kailangan lang natin is simpleng kung ano ba yung branch, kung anong top nila, di ba? Tapos kung ano yung sales nila on the current month and last month. Kasi gagawa tayo ng comparison So, dito, sa helpers natin, maglagay tayo dito ng branch name. Then dito rin yung current month sales, di ba? Ito naman yung last month sales. Ito rin yung MOM na percentage, month-on-month comparison natin, and maglalagay tayo dito ng rank. Because it's important na dito sa dashboard natin, nakalista sa unahan yung may pinakamataas na sale for the month. Okay? Next. Paano naman natin palalabasin yung mga branches? Gagamit lang tayo ng equals or unique formula. Then, ang kukunin nating array is from our table, which is table_data. So, kung mapapansin nyo, bakit lumabas yung table_data dito? Yes, pwede siyang gamitin kasi. Okay? Pwede siyang gamitin. Okay. As long as alam mo yung name ng table mo na ginawa mo, pwede mo siyang ma-call. Okay? Ma-call in a function or formula. So, ayan. Okay na yan. Then, unique. Opening bracket, yung square bracket. Region. Ayan. Piliin natin tab. Then, close. Ayan. Automatically, kukunin niya yung mga unique branches, which is, I think, okay na tayo dyan. Next naman, kunin natin yung current month sales, then yung last month sales. So, paano natin kukunin yun? Punta tayo sa pivot. At ang gagamitin naman natin this time is yung nasa unahan. Ito. Okay? So, kuha lang tayo ng example. Kahit yung January 2023 lang. Pwede naman nating mabago yan later on. Okay? So, ito. Nakikita nyo, hard-coded yung mga data. Makati, as month is January, tapos year is 2023. Ito, gagawin nating dynamic. Papalitan lang natin si Makati at i-reference natin sa cell na ito. Ganun din si date or si month. Ilalagay natin siya sa current month and make sure na naka-absolute reference. Ganun din si year. Absolute reference din. Press enter kung okay na tayo. Ayan. Next, we have the last month naman. Copy lang natin to. Paste natin dito. And ang babaguhin lang natin dito is ito. Drag lang natin tong mga to sa last month. Percentage change. We will current month minus last month.
Then, let's divide this one to this one. Yan. Okay? And yung rank is magbe-base tayo sa current month. So, rank, EQ, then, ano ba ang rank nito in reference to the other branches? As of now, 1 kasi naka-0 pa yung mga other branches. Pero, gagawin natin dyan, let's Control D, shortcut siya para makopy automatically yung formula. Okay. So, kung mapapansin nyo, hindi gumana ng maayos yung rank dahil nakalimutan natin siyang i-absolute reference. Dapat absolute reference ito. Okay? So, ulitin natin, Control D. Ayan, okay na siya. Check natin, okay na. Ayusin natin. Then, ganito rin sa percentage. Isang sign lang. Then, yan. I think okay na siya. Okay na tayo with the branches. Okay? Next naman is, punta naman tayo sa product categories. Product categories naman, we will just look for the categories mismo. Then, I think ganun din. Current month, last month, percentage change, then yung rank. Kaya kinopya ko na lang para mas mabilis. Then, again, gamit tayo ng unique function. We'll extract it from our table, underscore data, then product category. Close, close. Ayan. Automatically, we came up with 7 categories. Paano tayo kumuha ng product categories na data or na value? So, doon tayo sa ating products table. Equals, punta tayo sa pivot. Then, for example, itong accessories, gawin na natin siyang example kaagad. Papalitan naman natin yan. Okay? Ayan. So, maraming hard-coded. Una, yung product category, naka-hard-code as accessories. Tanggalin natin yan. So, delete ko yung comma. I-reference natin siya sa smartphone. Tapos, ganun din yung date, months, and years. Diba? So, months. Don't forget to absolute reference, then ganito rin. Oops, mali ang napindot ko. Ayan. So, okay na yan. Let's copy this. Lagay natin dito. Then, again, same drill. Ilipat natin siya sa last month. Ito, pwede na natin itong i-copy. Ayan, okay na siya. Yung rank, I think, hindi na natin i-copy yan dahil naka-absolute reference din lang yan. So, in reference sa lahat. Okay. So, ayan. Then, Control D. I think okay na tayo dito sa ating product categories naman. Now, let's go to the products, individual products, para matapos na ang ating mga helper tables. Products. Ayan. So, ang ilalagay natin dito is the product ID. Siyempre, ilalagay din natin yung category. Then, I think susundan din lang natin to. Yan. Okay? So, gamit na tayo ulit ng unique. So, table underscore data. Then, hanapin natin yung product ID. Then, close, close. Ayan. Meron tayong all in all, I think meron tayong 98. Next is the category. Pwede tayong mag-X lookup by using the product ID as the reference from the table directly na lang. Then, product ID, the lookup array, then table underscore data. Product category will be the return array. Ayan. So, pwede natin siyang double-click na lang to, mas mabilis. Ayan. Next is, paano naman kumuha ng value from the pivot table? Equals lang natin dito, and mag-example tayo dito. So, for example, itong ACC000, ito ang i-click natin, January 2023. Ayan. Okay. Okay. So, maraming hard-coded again. So, product ID, yung number 1. Lalagay natin dito, i-reference lang natin siya dito sa product ID. Product category, let's reference din naman dito sa category.
And ganun din sa month and year. Month. Okay? Then, so, absolute reference, then year. And absolute reference din natin yan. Okay? So, copy natin tong formula na to here. Then, may papalitan lang tayo. Very minor. Ito lang. Gagawin natin siyang last month. Then, okay na yan. Ito naman, pwede natin tong i-copy na lang. Pares lang yan. Then, next, itong rank. I think, yun nga, ginagawa natin yan from time to time. Dahil naka-absolute reference nga siya. Ayan. Now, I think pwede natin siyang i-fill. Ayan. Okay? So, kung mapapansin nyo, may mga naka-divided by 0. So, ang gagawin na lang natin dyan is kapag nag-error siya, dahil divided by 0, gawin na lang natin is no sales last month. Lagay natin. So, if error, opening parenthesis, lagay natin, no sales last month. Okay? Para malinaw. Then, dapat sa pinakataas ko ginawa. Okay? So, ayan. Nakalagay, no sales last month. Okay. Ayusin lang natin yung format. Okay. So, mukhang okay na siya. This one, okay na rin. And I think okay na tayo sa ating mga helper tables. I think this time, pwede natin siyang i-connect sa ating actual dashboard. So, paano natin siya i-connect? Sige, punta tayo sa ating dashboard. Unahin natin si monthly sales. Ano ba yung exact na nilagay natin? Our sales for the month of, pwede natin siyang, mukhang kailangan nating palitan. Gawin nating Source Sans Pro lahat. Then, ito palakihin natin. Then, I think tanggalin natin tong background dahil at tanggalin din natin yung yan, grid lines. Tinanggal ko yung grid lines. Next is siguro palakihin natin to 14. Okay na pala. Siguro dito. Gawin natin siyang ganyan. Okay. I think okay. Okay siya. Then, dito natin ilagay yung kung ano yung month. Okay. So, the current month is December. Pero, syempre, ayaw natin ng December eh. Gusto natin kumpleto. And again, mas maliit siya. Then, ayan. Gusto natin kumpleto. Paano natin gagawin yun? X-lookup natin yan. X-lookup natin doon sa ating reference. Dito. So, ito. Then, hanapin natin yung kumpleto. Ayan, December. Our sales for the month of December. So, okay na siya. Then, let's put in yung siguro ilagay natin dito. Around here. Or around here. Ganyan. Pakyan na lang natin. Dito natin ilalagay ito. Yung sales figure. Yan. Medyo i-format na natin siya ng maayos. Lagyan natin ng counting ba, currency. Actually, yung ginamit ko, I believe. Then, decimal place is 0 na lang. Hindi natin kailangan ng decimal place. Then, palakihin natin. So, palakihin natin. Ayan. Ay, shit. Masyado malaki. Then, ayan. Next naman is this one. At ganun din dito. Pero naka-no data siya as of now. Gawin natin siyang percentage. Isang decimal place lang yan. Then, maglagay tayo dito ng legend. Monthly sales. Ito naman is MOM or month on month. Ito naman year on year. Okay. Or pwede rin naman natin gamitin yung versus last year na lang. Last year. Last month. Last month. Ito naman versus
same month last year versus same month last year. Medyo palitin lang natin sila, and yung font ay medyo labuan lang natin ng konti. Siguro let's use this one. Crop text na lang natin. Then lakyan natin ng konti. Ganun din dito. Gitna natin siya. So okay na yan, I think. Pwede siguro natin tong liitan ng konti. Then ito naman lakyan ng konti. Okay? So lakyan din natin to ng konti. And gamit tayo ng conditional formatting. If more than 0, let's use a green font. Ayan, green. Pag less than, okay? Pag ano naman, less than 0, let's use green. Red, sorry. So, hindi naman siya less than. Siguro lagyan din natin ang yung no data. Equal to no data. Ayan. Siguro i-gray lang natin to. Grayish. Okay na yan. No data. Ayan. Okay, so medyo looking good na yung ating dashboard. Next naman, puntahan naman natin yung chart. So, paano tayo gumawa ng chart? Let's go to the pivot. Then, punta tayo dito. Click anywhere on this pivot table, which is named as chart. Then, go to insert and pivot chart. Ayan. Ayan. Pwede tayong pumili ng mga charts, pero ang pipili natin ay yung simpleng line chart lang. Click OK. Then, let's Control X. Ilagay natin siya sa ating dashboard. Ayan. Tanggalin natin yung mga hindi importante. Hide ko lahat yan. Ito, no need na rin. Delete. Ayan. And I think prefer ko yung legend nasa baba, bottom, dito. Ito rin, masyadong maraming zero. Gusto kong palitan. Go to, yun nga, right click, format axis, tapos punta tayo dito sa number. Lagay natin dito. Baka hindi nakikita dahil nandyan yung camera ko. Okay? So yan, punta tayo sa number. Then instead of general, choose number. Then ang gagawin natin is itong format code, medyo i-alter lang natin siya ng konti. Gagawin natin siyang tatanggalin niya yung first six decimal places. So yung thousands and yung millions. Paano natin gagawin yon? Pag thousands lang ang gusto mong mawala, isang kama lang. Pero kung dalawa hanggang millions, dalawang kama. Then followed by kung ano yung symbol na gusto mong ilagay. Siguro maliit na M na lang. Then click on add. Ayan, kung mapapansin nyo, naka 1.2M, 1.0M, 0.8M, 6.6M. So I think mas okay yan. Next is siguro tanggalin natin tong tanggalin natin yan. Format natin, then no line na lang. Ganun din dito sa border, tanggalin natin yung border. Ayan, mukhang looking good na. Siguro ito rin nakakalibre, dapat source sans yung mga yan. Ganun din dito. Source sans. Then pati ito. Okay, source sans. Ayan, okay. Isang year lang kasi ang nakaselect, kaya kukunti lang yung line. Ayan. Pag nakaselect lahat, 5 yung lines. I believe meron tayong mga pinagsusulat dito eh. So, pwede natin siyang ilagay na bakit pala ito naka-merge hanggang sa dito lang. Dapat. So, ayan. Our thing, mali. Dito dapat, hindi siya naka-merge.
Ito, i-base natin siya sa current year, 2023 performance versus other years na lang. Other years. Ganyan. Palitan natin ng kulay. I think okay na yan. Okay. So, goods na. Then, ayan. Now, let's proceed to the branches. So, paano naman yung branches? Ang gagawin natin dyan is, siguro ito, i-look up na lang natin itong 1, 2, 3, 4, 5. Ilagay natin din. Dito yung 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang gagawin natin, i-look up natin based on rank. Which is, actually, yan naman yung plano in the first place eh. XLOOKUP 1, then punta tayo doon sa helpers. Lookup array is the rank, then ganyan. Then hanapin natin siya dito. Okay? Then, yan. Okay na siya. Next is I think, yung susunod naman na gagawin natin is yung sales niya. So, paano natin nilalagay yon? Siguro dito na lang natin ilagay. Ito, i-white na lang natin para hindi siya makita. Yan. Ito naman, pwede natin tong i-merge across. Then, palapitin natin siya dito. Okay. Hold, hindi na lang. Okay. So, branch. Pwede naman ganyan na lang. Okay, so ito yung sales. Pwede nating lagyan dito ng additional. Hindi naman masyadong siguro. Ito naman percentage ng sales para alam natin kung gaano kalaki yung percentage of sales. So, XLOOKUP, same lang dito, yung invisible natin. Hanapin natin dito sa rank. Then, i-return natin yung current month sales, which is current month. Yan. Then, Control D. Gawin natin is i-format siya ng maayos. Control 1, number, decimal, use 1000 separator. Ayan, okay na siya. And then, punta tayo sa conditional formatting, maglagay tayo ng data bars. Ayan. Punta tayo ulit sa conditional formatting, manage rules para maiba yung kulay. So, ito siya. Piliin natin ito. Then, apply. Okay na. Then, siguro palitan natin yung font. Gawin natin white para mas readable. And I think okay na. Gumaganda naman na. And ito, i-merge across na lang natin to para humaba. Okay? So, goods na. Next, we can also check on the percentage nito over sum nitong lahat. Okay? Okay? Then, ito. Puro luwangan natin ng konti, hindi makita eh. Or pwede nating babaan yung font size dahil hindi naman masyadong importante. Yan. Branch sales. Tapos meron din tayong versus last month. Okay. So, paano yon? Again, XLOOKUP lang. XLOOKUP yung number natin dito. By the way, baka kasi malito kayo. Sige, ilabas na muna natin. Magbe-base pa rin tayo sa rank dito. Then, let's put out the MOM, month-on-month comparison. Tama pala. Sadyang napakaliit lang. Titingnan natin. This is okay, so nakalimutan natin siyang
absolute formula. Okay, absolute. Yan. So, okay na. Ang gagawin natin dyan, gawan din natin ng data bars. Ayan. Medyo i-configure natin yung data bars. Gawin natin green and red. So, punta tayo sa manage rules. Make sure na naka-select then data bars. Pag green ang ilagay natin, then kapag red. Pero ayaw ko tong red na to. Gusto ko itong red na to. Then, pili natin yung cell midpoint and yung access color, i-white lang natin yan. Click on OK, 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 and apply. So, I think yan, okay na siya. And medyo palitin natin yung numbers, I think. Kahit 9 lang, okay na yan. Ayan. So, I think looking good na yung ating branch. White na lang natin to ulit. Then, let's focus now or let's turn our attention naman dito sa products. Okay? So, ito. Pwede natin siyang gawing kaya natin product categories. Okay. So, ayan. Ito, tanggalin muna natin to para makita natin ng malinaw. So, again, magbe-base lang tayo sa rank. Ilagay muna natin dito yung ating rank. Then, XLOOKUP natin sa ating helper. Ganun din dito. Categories. Then, let's Control D. Ayan. Yan yung ating mga categories. Siguro para maging consistent, ipahin na lang natin. Lagyan natin dito, category. Category percentage tapos. So, category percentage, then sales. Tapos ito yung versus last month. Yan. Okay, looking good. Yung sales, again, XLOOKUP lang yan. Based sa rank again. Walang katapusang rank. Then this will be the current month sales. Control D. Yan, okay na tayo dyan. Yung last month, same. MOM. Control D. Format natin ng maayos para maayos tignan. Gawin lang natin ganito kaliit. And same. Ayusin natin to, Control 1. Walang decimal, thousand separator. Then, ilagay natin siya dito. Then, gawa natin siya ng, what do you call this? Data bars. Paborito nating data bars. Okay. Gawin natin is kulay to blue. Yung usual lang. Then, yung font ay white. Then, let's merge across. Ayan, para humaba. Next, yung percentage naman is equal to sum nito. Yes, set correction. Control D. Then, we'll isa lang. Limutan natin palitin. Yan. Think okay na siya. Yung sales, emerge na lang natin dito. Mas maayos tingnan. Ito, again, data bars. Favorite nating conditional format. Then, let's pick on green. Negative axis, yung red na parang maroon. Cell midpoint, then axis color, white. Then, okay, apply. Okay. So, okay na tayo dyan. I think looking good na siya. Then, let's not forget to gawing white yon. Next naman, top 5 products. So, palakin natin. And I think, ginawa ko tong green. Then, bold. Then, ayan. Punta tayo sa product ID. Okay? So, based on rank siya ulit. Let's XLOOKUP yung first sa ating products.
I think dito, di ba? Rank. Tama. Then balik tayo. Yan natin dito. Ayan. Multi. So, nag-value. Bakit? Okay. May hindi ako napindot na mukhang okay na. Yan. Okay, next category is siguro XLOOKUP na lang natin. XLOOKUP ko na lang siya sa table directly. ID, then table, product category. Yan. Yun ang kinagandahan ng paggamit ng table guys dahil kahit hindi naka-open yung mismong data, pwede mo siyang ilagay sa formula and function. Siguro ito ilagay natin siya dito. Then, igitna na lang natin to. Percentage sales and sales. Sige. XLOOKUP. This one. Ito kasi hindi to hindi naman to table. So, sales, current month sales. Yan. Yung versus last month natin, same XLOOKUP. And then, Control D. Pinipindot ko lang guys, Control D. Let's format. Parang unusually mataas. Okay, unusually mataas. Let's format this Control 1. Then, ayun. Dito. Then, yung favorite natin na gamitin, data bars. Data bars. Oops, mali. Dito sa conditional formatting. Let's change this to ito. Then, gawin natin white. Ito, data bars again. Siguro para hindi na paulit-ulit. I-copy lang natin yung format ito. Then, drag natin siya dito. Ayan. Diba? Okay? So, I think okay na. Mayroon pang others. So, yung others kasi, ilalagay natin yung sales. So, yung sales kasi nito is equal dito minus, syempre, yung sum nito kasi parehas lang yan eh. Okay? Ito yung others. Pero, syempre, we'll copy this. Ilagay din natin dito. I think, wag na lang natin ilagay yung data bars dito para hindi ma-distort yung data bars dito. Okay? Pero, for the versus last month, ilalagay natin. Okay? So, baguhin lang natin wag currency para maging ano lang siya. Consistent. So, others. Okay? Tapos dito naman is, i-compare natin siya. Saan natin i-compare tong 688,911? Meron ba tayong mapagkukumperan? Actually, meron eh. Okay, meron tayong data dito ng last month. Yun nga lang, data to ng lahat. Paano natin ma-filter out yung top 5? Kasi ang gusto lang natin makita is yung yung sales other than this specific product categories. So, simple lang yun. If filter natin siya by rank, di ba? So, paano natin gagawin yun? Una, gamitan natin ng filter function. Yung filter function kasi, ang ina-output nito is an array. So, itry lang natin dito siya sa gilid para makita nyo. Filter, let's filter out ito. Then, siguro importante naman dito is yung last month or I mean yung current month or actually hindi, last month lang tapos hanggang sa rank. Yan lang yung importante dyan. Okay, kulang. Then, lagyan natin ng ito. Base siya dito. I-base natin siya dito sa rank. And siguro is greater than 5. Okay. Yun. Yung rank, lahat ng mga rank ay greater than 5. Siyempre, umpisa 6. Yun yung kukunin niya lang. Okay? Okay. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nakuha na.
Pero 3 columns to eh. Ang gusto lang natin makuha, ito lang. Kaso, kung hindi naman natin idadagdag yung rank, I think hindi niya ma-filter ng maayos. So, paano natin gagawin na kukunin niya lang ito? Itong 758,834. So, simple lang. Gagawin natin dyan, pwede natin siyang dagdagan ng choose columns. Choose columns. Tapos yung array is okay na yun, yung naka-filter. Then, comma. Choose lang natin yung first column, 1. Then, close. And ayan. And ang gagawin natin dito, itong array na to, kukunin natin yung sum sa dulo. Ayan, sum. Then, okay na. Ayan. So, pwede natin to i-control X dito, ilagay natin dito. So, ito yung comparison nung sales nung top 6 up to kung sino man yung may sales pa compared to the current month na 688,991. Ito siya last month. Okay, so, ayan lang natin. So, mas mataas si last month. Okay? Ang gagawin natin dito, ito minus ito, di ba? Minus yung sum niyan. Okay? So, ano nangyayari? E20 baka masyadong malaki lang. May 96. Pero sadyang hindi lang siya makita. Ayan. Then, syempre, ang base year natin or base number natin na pagdidividean ay syempre ito. Si nakasum. Copy lang natin. Then, yes. Ayan, negative 12. Okay? Kopyahan lang natin to. Then, click dyan. Ayan. Makikita nyo yung negative 12. Negative 12.3% versus last month siya. Okay? So, mukhang okay na tayo sa top 5 products. Now, let's move on to the products with no sales naman. Merge natin. Then, I think ginawa ko siyang red. Then, bold. Yan. Okay na siya. Now, paano natin gagawin to? Ang gagawin natin dito is gagamit tayo ng filter. Which is, kanina I think na-introduce ko na siya. Filter. So, paano natin yung gagawin? Ito, hindi na yan importante. Tanggalin din natin yung info. So, para mag-filter, punta tayo sa yung helpers, yung ginawa natin. Ito. I-filter natin to. Okay? Comma. Then, lahat ng mga walang sales. Lahat ng mga walang sales dito sa current month. Ito, highlight natin, equals 0. Okay? So, if i-filter natin lahat ng mga 0 yung sales, pagka-enter natin yan, ayan, kung mapansin nyo, lahat sila 0 yung sales. Ito yung pangatlo kasi yun eh. Okay? Pero parang medyo kalat-kalat at hindi siya tumutugma sa ating, what do you call this? Hindi siya tumutugma sa ating mga headers, kung mapansin nyo. So, pwede natin yung solusyonan. Una, itong category, hindi may kulang siya ng isang usod pa. So, kailangan natin maglagay ng in between the product ID then the category. So, para gawin yon is siguro sobrahan lang natin tong yung selection natin ng array. Instead of J, gawin nating H. Siguro kahit na extend pa natin hanggang I para meron tayong isa pa na pwedeng isingit. So, I. Ayan, kung mapansin nyo, nalagdagan siya ng panibagong dalawa pero naka-0 naman siya. Which is okay lang. At ang gagawin natin, in choosing the columns, ang gagawin natin, isisingit natin yung mga yan. Okay? Isisingit natin yung mga yan between 1 and 2. Diba? Kasi ang mga kukunin natin talaga is 1, 2, 3, then I think 5. Okay? Kasi ito yung pang 5 eh. Ito, I think, hindi natin to kailangan. Okay? So, ang gagawin natin in this case ay isisingit natin siya dito. Yung pang ilan ba to? 1, pang ilan ba to? Yung G ay pang 7. Okay? So, pang 7. Singit natin yung pang 7. Then, in between 3 and 5, I think may space din. Isingit naman natin yung pang 8.
Okay? So, tingnan natin kung aayos yung ating ano. Mukhang hindi umayos. Okay. So, 1, 2, okay, mali. Mali pala. Hindi natin naisingit si 7 between 1 and 2. Tanggalin natin yung 7 dito. Okay, 1, 2, 3, 5. Okay. I think, ayan, okay na yan. Oops. Yari. Oops, sorry. Hindi pala natin nalagyan ng kama. Ayan. Yan. Ito, pwede naman natin tong i-white na lang. Ganun din dito. Siguro wag na to. Papasakitin pang ulo natin yan. Okay, so 0. Ito naman, meron siya. Pwede natin siyang i-copy yung format. Then, lagay natin siya dito. Ayan. So, I think, okay na yan. I think, goods na ako dyan. Ewan ko lang sa inyo kung goods na kayo dyan. So, ayan. Pero, kung maalala nyo, nilimit lang natin hanggang 7. Kung maalala nyo, nilimit lang natin to hanggang 7, di ba? So, paano natin gagawin yun? Simple lang. Ang gagawin lang natin is, gagamit tayo ng function na take, then, array, and let's only take number of rows, 7. Yung columns, kahit hindi na natin i-fill up yan dahil okay naman na tayo sa columns. Ayan. Kung mapansin nyo, 7 rows lang ang kinuha niya. Yung first 7 rows lang. At kung maalala nyo, dito sa baba, may info dito na sinasabi niya kung ilan pa yung products na walang sales. So, paano gagawin natin doon? Ang gagawin natin doon ay bibilangin natin yung rows kanina. So, nung wala pa yung take kasi, I think nasa siya, more than 7, syempre. Ang gagawin natin, siguro kunin na lang natin tong filter, then bilangin natin yung rows. Okay? So, i-separate lang natin yung filter, lagyan natin ng equals para gumana. Bibilangin natin yung rows, 19. Pero paano natin siya gawin automatically? Simple lang. Gagamit tayo ng rows function with an S. Okay? With an S. Take note of that. Okay, so, mali siyang, naka-percentage kasi. Ayan. So, 19. Ayan. Nakikita nyo yan, 19. Itong 19, lagay lang natin dito. Then, I think, tanggalin nga natin yung format lang. Okay? So, ayan. Ilagay natin siya dito. Okay? So, 19. Pero paano siya ilagay into words? And again, hindi naman yun 19 Hindi yun 19 more products. Siyempre, magma-minus 7 tayo kasi nailista na natin yung first 7 Okay? So, paano natin yun ilalagay into words? Gagamit lang tayo ng mga ampersand. Okay? So, paano yan? There are, so, 7 or 12 pala. Then, ampersand ulit dito, more products. More products with no sales. Yan. Okay? Ayan. So, automatic yan. Yung 12, hindi natin yan tinype. Automatic yan, nabibilangin niya. Okay? So, I think, ibahin natin yung then liitan lang natin. Dito naman, kung maalala nyo, naglagay din tayo dito ng others, pero I think, binanggit natin na meron pang number of products. So, siguro, for example, 27 products, parang ganyan, di ba? Nakaganyan siya. Pero paano natin gawin yun automatically? Simple lang. Ang gagawin natin is, magbe-base tayo dun. Alam naman natin yung total number ng products natin, which is 98. So, kunin lang natin yung bilang ng products with no sales at bilang nitong 5. Automatically, pag minus natin yan, ito yung mga nandito sa others. So, paano natin yung gagawin? Kopyahin lang natin yung rows. Kopyahin lang natin tong rows. Huwag na natin include si minus 7. Dahil para makuha natin siya. So, ayan. Ay, hindi siya naka-equals. Ayan, 19, di ba? 19, so 98 minus 19 minus 5. Kasi nailista natin yung first 5. So, ayan, meron pa tayong 74 products. So, ayan, paano natin siya gawin into sentence? Again, yung ginawa natin kanina, paggamit ng ampersand. Others. Lagyan natin dito. Others. Then, ampersand. Then, dito rin ay ampersand. Products. Lagyan natin products.
Yan. Okay? Others, 74 products. Then, liitan lang natin. Tapos, ganyan lang yung font, color. And I think, okay na. Okay na ang ating dashboard. Siguro, itong slicers na lang ang ating gagalawin. Okay? So, check lang natin kung gumagana, kung maayos yung nagiging itsura ng ating dashboard kapag okay? So, January, ano yun? Nag-reference. Okay? Nag-reference. Bakit siya nag-reference? Okay, check lang natin. Bakit siya nagre-reference? Last month. Dahil yung last month ba natin ay nag-reference din. Okay, so ano to? Ang alam ko, in-edit na natin to. This will be year. The if is equal to January. Okay. So, nakalimutan natin itong i-edit -1. Ayan. Yun. Mukhang okay na. Check natin dashboard. Okay na siya. Then, ayan. Okay na siya. And by the way, but parang wala tayong nakikita kasi isang month lang yung pinipili natin eh. Ayan. Yan. Para magkaroon ng linya. Okay. Ayan. So, I think goods na siya. No? Ito, nakalimutan natin tong i-white. Medyo eyesore. Okay. Pag sa ano naman, years, okay din. Paano kung ano lang? Ano nangyayari sa ating region? Ba't nag-ENA? Okay, so check natin yung helpers. Ayun, nag-ENA siya. Nag-ENA siya kasi wala tayong, sige, lagyan natin ng if error. Then, lagyan natin ng 0. Okay na yan. Then, ganun din. Mag-if error tayo sa lahat ng ating mga formula para maiwasan natin yung mga reference na ganyan. If error 0. Rank. So, okay naman na yung rank once na ano. Ayan. Okay, let's check. Ayan. Mukhang okay na. Mag-if error din siguro tayo dito, pero this time hindi 0. I-blank ko lang natin. Blank. Ayan. Blank, double quotation lang gagamitin natin. Ganon din dito. If gusto mong mag-if error tapos pag nag-error, magbablank ko lang siya. Testing, ayan, if error. So, 0 na lang dahil numeric naman to. So, lakyan natin ng konti. 100% kasi siya. And lastly, if error na lang to. I-blank ko na lang natin, I guess. Ayan. Okay? So, mukhang looking good na ang ating dashboard. Mukhang slicers na lang talaga ang pangit tignan. So, ayan. Let's try to, this time, customize our slicers. So, paano natin i-customize yung slicers natin? Click lang on any slicer. So, tanggalin natin to. Click lang on any slicer. Then, punta tayo dito sa slicer styles. Then, new slicer style. Okay, ayan. Pwede natin siyang ma-customize. Okay? Pero, for now, let's click on okay lang muna. Nasaan yung new slicer style natin na yun? Pag binalikan natin yung slicer, makikita nyo siya dito. Pag kinlik nyo siya, mag-a-apply siya dun sa slicer na nakaselect. At kung mapapansin mo, walang ka-style-style yung slicer pa na ginawa natin. So, in this case, gawin natin siya. Okay? So, slicer, right-click on yung new slicer style na ginawa mo, then modify. Then, punta tayo sa, let's say, header muna. Let's style it.
Siguro, gawin natin yung font ay Source Sans. Then, ayun, Source Sans semi-bold. Tapos, medyo lakyan natin. 12. Okay na yung 12. Then, gawin natin green. Ayan. Ayan, naging green. Kung makapansin nyo. Next naman yung mga buttons. I think kahit na yung mga with data lang dahil lahat naman ng mga slicers natin ay with data talaga. So selected item with data. So gawin natin green yung fill. Gawin natin green yung fill, then yung border wag na, then white yung tas okay natin. Ayan, medyo nagkakabuhay na ang ating slicer. Balikan natin, modify. Paano naman yung mga unselected? Okay? Yung mga unselected, siguro gawin natin gray. Okay. Gray ito. Then medyo darker ito. Tignan natin. Okay, ayun. Medyo okay na. Unselected sila. Oh. So, naka-gray. Next, ulitin natin. Paano naman yung pag-hover? Gusto ko yung pag nag-hover, medyo green pa rin siya pero lighter nga lang. So, paano natin gagawin yun? Dalawang paglalagyan natin yun, which is yung selected and unselected. Yung parehong with data. So, format, punta ako sa border, wala. Fill, gusto ko ito. Lighter green. So, okay na yan. Ganon din dito. Border, wala. Lighter green. Then, click on OK. Tingnan natin. Ayun, mas okay na siya. Di ba? Okay. So, paano natin ito may apply for the other slicers? Simple lang. Click nyo lang yung other slicers, punta kayo dun sa styles, then click on the style. Automatic, i-apply nyo yun. Hindi nyo na kailangan ulitin. Ganon din sa years, gawin natin. Ayan. Mukhang looking good na. Palitan lang natin tong background nito. Tanggalin natin yung fill. Ayan. So, lagyan natin yung years sa pinakataas. Okay. Tapos yung months next to it. And pangit pa silang tignan dahil yung mga columns. So, gusto natin yung years naka-horizontal. Punta tayo sa size and properties. Then sa position and layout, number of columns, lagay natin 5. Press enter. Then okay siya. Ayun. Medyo liitan lang natin ng konti. I think okay na to. Then, same with the months. Pero 4 columns this time. Then, liitan lang natin ng konti. Ipantay natin siya. Ayan. And lastly, for the region, siguro kahit 2 columns lang to. 2 columns. Ayan. Mukhang okay na siya. Okay. So, mukhang okay na siya. Yan. So, paano natin i-protect naman yung ating data? Kasi, what if biglang napindot mo lang biglang napindot mo dito, ang mangyayari, nabura yung formula. For example, di ba? Napindot mo to, nabura yung formula. Okay? So, ang gagawin natin is, pwede natin siyang i-protect. Sa review, then protect sheet, then click OK. Kahit walang password, okay lang yan. Pero, hindi mo rin magagalaw yung slicer. Okay? So, parang gagawin natin doon? Unprotect muna natin. Then, let's click on all our slicers. Then, right-click. Punta tayo sa size and properties. Puntahan natin yung properties. Doon sa properties, mayroon naka-check na lock dyan. Tanggalin natin yung check na yun. Okay? Since nandito na rin tayo, i-click na rin natin to. Don't move or size with cells para every time na magre-resize tayo ng columns or rows, hindi siya sasama. Ganun din dito, disable resizing and moving para hindi na siya mamove kung yan na yung permanent na pwesto na gusto mo. Okay? Then, close. Then, pag check muna natin. Una, hindi mo na siya ma-move. Then, kapag pinrotect natin, okay. So, protected na ba? Yes, protected na. Pero, ma-filter ba natin? Yes, ma-filter natin. Ayan. Okay? So, I think tapos na ang ating sales dashboard. Pero as of now, feeling ko marami pang improvements na pwede nating ma-apply dito such as, for example, when we select multiple months, pwede siguro as an improvement, ipakita niya rin yung month-to-date na sales, di ba? Para hindi lang yung for the month of July lang yung pinapakita niya.
I think that's possible pero siguro may konting complication lang na gagawin. Okay? So aside from that, if you like the video and you want to see more, please like and subscribe para mas madali namin kayong ma-reach when it comes to yung uploading of our next videos. Okay? So thank you for watching and see you on the next video. Thank you.